Yung Torah natin for today is Ki Tabo. When you come. Okay? When you arrive. Ito yung lesson natin para sa ngayong araw na to. Ito yung bago pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. So bago tayo pumasok, merong paghahanda at ito yung mga pagpapala o yung sumpa ni Elohim para sa mga papasok sa kaharian. Kaya ang kanta natin ngayon, ngayong gabi na to is Blessed Be Your Name. So gusto niyo bang malaman kung paano tayo makakatanggap ng pagpapala? Gusto niyo ba? Yes. Okay. Gusto niyo bang alamin kung ano yung dapat natin gawin para hindi tayo makatanggap ng sumpa? At madalas, hindi natin masyado naiintindihan ano ibig sabihin talaga ng sumpa. Yung curse. No? So, aralin natin yan today. Actually, yung the Lord gives and the Lord takes away. Yan yung ibig sabihin ng blessing and curse din. So, malalaman natin yan for tonight. Umpisahan natin sa Deuteronomy chapter 26 verse 1. Tandaan nyo, bago sila pumasok sa kaharian. No? Okay, so yun yung topic natin for today. Basahin natin lahat. At nangyari ka na kapag sa wakas ay nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos bilang mana at nagawa mo ng ariin yon at nangahanan ka na roon, kukuha ka nga ng mga unang bunga sa lahat ng bunga ng lupa. Dadalhin mo mula sa iyong lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. At ilalagay mo mga yon sa isang basket at pumaroon ka sa dakong pipiliin ni Yahweh na iyong Diyos upang doon patahanin ang kanyang pangalan. Ano ibig sabihin ng pag-aalay ng unang bunga? Okay, ano yan sa atin ngayon? Yung unang bunga, first fruit. First fruit. First harvest. Yes, correct. So, lahat ng ating aaniin, yung portion na yon, bahagi na yon, yun yung unang bunga. Hindi ka naman isang araw lang nag-aani, di ba? Tama? So, yung unang bunga, yan ay iaalay mo sa ating Panginoon. Bakit? Bakit kailangan? Why do we need to offer our first fruit? The best fruit. The best fruit? Yung unang ani, is it always the best? The first fruit? Not necessarily. Minsan pa nga, mas maasim pa nga yun, di ba? Why? Anong dahilan kung bakit kailangan natin ialay yung unang bahagi ng ating bakit? Basahin natin sa Exodus chapter 23 verse 9. Ang pinakamainam sa mga unang hinog na bunga na iyong lupa ay dadalhin mo sa bahay ni Yahweh na iyong Diyos. Kasi unang bunga, ibig sabihin yung unang lakas yun no? Parang sa panganganak, yung unang panganay, yun din ang parang pinakaunang lakas ng isang puno. No? The first strength is in the first fruit. So, bakit kailangan mong i-alay yun? Kumbaga, ibabalik mo kasi. Kung sino yung nagbigay, ibabalik mo sa kanya. Because, dahil hindi yan galing sa atin. Okay? Naintindihan nyo? So, ano yun para sa atin ngayon? Kung ikaw ay baker, katulad ni Mikael, yung unang produkto mo, yung unang lumabas sa iyong ginagawa.
Kasi hindi na tayo dito mga magsasaka. Hindi na tayo farmer dito. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na tayo mag-aalay. No? So, inaalay natin dahil By the way, also Jewish normally do the first son first son. to the temple. So, the temple, yes, correct? Because they don't need so many sons, so they can convert it to the donation. But only if they started with donation. Only Sanhedrin, yes. So you can give a donation and take the faith. Sabi nila, sa tradisyon nila, yung unang panganay din, inaalay din sa templo. Okay, noong panahon. Kaya si Abraham inalay din si Isaac. Okay? Oo. Pero ngayon, wala ng templo, so hindi na inaalay yun. Si Yeshua, inalay din dahil siya rin ang panganay ni Joseph. Diba? Okay. Makikita natin, ang unang hinog na bunga, no? Ay, ang tawag dito sa Hebreo ay bikurim. Okay? Bikurim. Okay? That's why the first son before it also is come. The first son before it the whole. Teho. It's only cooking. Okay, but from bikurim daw, yung panganay na anak, ang tawag ay Teho. The whole. Okay? Ito yung mga wheat, barley, grapes, figs, pomegranates, olives, at dates. Ito yung mga hindi madaling mapulok. It doesn't spoil very fast, right? Yung bikurim. So, I'll show you a picture of the basket of bikurim. So, yan yung picture ng basket of bikurim. May grapes, may wheat, may pomegranate, may olives. Okay, so yan yung inaalay. Okay. Imagine mo ha, ilang beses kailangan mag-alay ang tao katulad natin para sa Panginoon. 2 beses. Isa yung unang hinog o yung unang bunga. Ang pangalawa, basahin natin mamaya. Okay? Next. At ano yung sasabihin natin? Pagdala natin yung bikurin, yung alay, ito yung ating sasabihin pagdala natin sa templo. Basahin natin. At sasagot ka at sasabihin mo sa harap ni Yahweh na iyong Diyos, ang aking ama ay isang pumapalaw na Aramean at bumaba siya sa Ehipto at nanirahan doon bilang dayuhan na kaunting-kaunting ang bilang. Ngunit doon ay naging isa siyang dakilang bansa na makapangyarihan at marami. Okay, ito yung sinasabi si Abraham. Si Abraham ay isang Aramean. Correct? Aramean or Arami. Is that correct? And they say Arami. Okay. And they say that Arami is now Syria. That's right. Correct? Okay, Fadi. That's where Fadi came from. So Abraham came from Fadi's place. Okay, so Abraham is from the place in Syria. Then siya ay lumakbay dahil sinabi ni Elohim sa kanya na ikasan mo ang iyong umalis ka para ikaw ay dadalhin ko sa lupang pinangako. Okay? Kaya doon ang connection. That's the connection. Correct? With the body here. Correct? Okay, so we don't need to fight. Okay? We're cousins. We're your cousins, yes, correct. And we are adopted to you, so we're all cousins. Correct? Okay? So, dahil si Abraham binigyan ng pangako, siya ay isang wandering Aramean. Ano ibig sabihin ng wandering? Walang permanenteng address. So, tingnan mo,
Kaya hindi maganda yung no permanent address. Okay, kami yung NPA ni Wilson ko. Okay, see, not nice, wondering. Okay, That's what they wondering Jew. ha? It's not something from the Well, wondering Jew. we're not a wandering Jew, we're a wandering Chinese. Wandering here in the Philippines. Okay? Pero malapit na kami hindi maging wandering, wandering Christians. Okay? At sinabi dito na pinapaalala yung pag-alay kasi para maalala mo na lahat ng nakakamtan mong biyaya hindi galing sa sarili mo, kundi galing yan kay Elohim. So, binabalik mo yung iyong nakamtan na mga pagpapala. Okay. Continuation nung pagbigay ng alay, basahin natin. At ang mga Ehipsyo ay nakitungo sa amin ng masama at pinighati kami at inatangan kami ng mabigat na pagkaalipin. At nagsimula kami tumain kay Yahweh na Diyos ng aming mga ninuno at dininig ni Yahweh ang aming tinig at tinignan ang aming kapighatian at ang aming kabagabagan at ang paniniil sa amin. Nang takong huli ay nilabas kami ni Yahweh mula sa Ehipto sa pamamagitan ng isang malakas na kamay at isang unat na bisig at sa pamamagitan ng matinding kakilabutan at sa pamamagitan ng mga tanda at mga himala. Pagkatapos ay dinala niya kami sa dakong ito at ibinigay sa amin ang lupain ito. Isang lupain inaagusan ng gatas at ulot-pukyutan. Sa simula ng pag-aaral natin ng Torang ito, inaaalala ulit yung pagpapasalamat natin at inibigay natin yung ating unang pagpapala pabalik kay Elohim. Dahil dito nakita natin kung hindi dahil kay Elohim, tayo ay mga alila pa rin. At amazing dito na sinasabi, may mga signs and wonders na pinakita si Elohim sa mga Israelita. At pagkatapos basahin natin, at ngayon, narito, dinala ko ang unang bunga mula sa bunga ng lupa na ibinigay sa akin ni Yahweh. Ilalagay mo rin yon sa harap ni Yahweh na iyong Diyos at lilipot ka sa harap ni Yahweh na iyong Diyos. At magsasaya ka dahil sa lahat ng kabutihan na ibinigay ni Yahweh na iyong Diyos sa iyo at sa iyong sambahayan, ikaw at ang Levita at ang naninirahang dayuhan na nasa gitna mo. So ito yung unang alay, yung unang pagbibigay ng sinasabi nilang tithing. Okay, yung unang pagbibigay ay doon sa unang nating pagtanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Sa panahon ngayon, ano yung pwede natin gawin? Tingnan mo, mahalaga makita natin na madalas ang nangyayari sa atin, makikita mo yung cycle, na pag may nakamtan ka, meron ka dapat ibalik. Sa atin, one way lang. One way. Puro papasok. Wala nang lumalabas. No? Oo. Yun hindi natin nakikita. So, kailangan meron tayong binibigyan para tayo ay lalo bigyan ni Yahweh Elohim ng pagpapala. Hindi one way yun. Okay? Para saan yung pagpapala? Ngayon, yung pagpapalik natin. Ang sabi dito, magsasaya ka dahil sa lahat ng kabutihan na ibinigay ni Yahweh na iyong Diyos sa iyo at sa iyong sambahayan, ikaw at ang Levita at ang naninirahang dayuhan na nasa gitna mo. So, at para saan yung pagbibigay ng alay? Doon sa nangangailangan.
Kasi madalas, mahilig tayo mag-complain na mahirap ako, kapos ako, kawawa ako. Pero hindi natin naiisip na mas marami wala. So yung pagbabalik natin is parang nakikita natin na kung wala si Elohim, wala rin tayong pagpapala, wala rin tayo. Okay? So yun ang mahalaga makita natin. Example, maraming hindi dito nakakaalam. Sinabi dito, dayuhan. Meron tayong dayuhan dito. Paano natin sila mabibigyan ng pagpapala? Pabalik sa kanila. Alam niyo ba na katulad ni Fadi dito ang sitwasyon ng kanyang kapatid sa Syria? Alam niyo ba? Kasi gusto natin yayain yung anak, yung kapatid niya papunta dito, di ba, Aisa? Hindi man lang natin makontak, walang telephone, walang kuryente. Dahil, may gera. So, kung tayo naiintindihan natin, meron tayong dayuhan dito, natutulungan din ba natin siya na maramdaman na tayo ay gusto rin natin bigyan din sila ng pagpapala? Kasi yun ang sinasabi dito, mga naninirahang dayuhan sa gitna natin. No? Kasi yan ang obligasyon natin dahil tayo ay binibigyan ng pagpapala ng Panginoon dahil wala tayong ganung problema dito. Mahirap katulad nila sa Israel nung may problema sa Gaza. In how many seconds? When the siren, 15 seconds. Kailangan nandun na sila sa bomb shell. So, meron silang mga kamag-anak, katulad ni Fadi na may gera ngayon sila sa Israel. Pero nandito sila. At tayuhan sila dito. Paano natin din sila asikasuhin at intindihin para nararamdaman din nila yung pagpapala na nakakamtan natin kay Elohim, maipamahagi rin natin sa kanila. Basahin natin sunod. Kapag natapos mo na ang pagbubukod ng ikapu na buong ikasampu ng iyong ani sa ikatlong taon, na taon ng ikasampu, ibibigay mo rin yun sa Levita, sa naninirahang dayuhan, sa batang lalaking walang ama, at sa babaeng balong, at kakainin nila yon sa loob ng iyong mga pintuang daan at magpakabusog. So, hindi lang yung unang production mo, yung unang output mo, kundi tuwing ikatlong taon, ito yung second tithing. Tuwing ikatlong taon, kailangan hinamamahagi mo yon sa Levita, wala tayong Levita dito, kundi sa naninirahang dayuhan, batang lalaking walang ama, babaeng balong. At sila ay dapat magpakabusog. Kaya ilang percent yun in total? 20%. Tingnan mo dito, hindi ko sinasabi sa inyo na magbigay kayo sa public pabalik, no? Diba? Hindi katulad ng ibang simbahan na required 10%, ha? Ibigay nyo sa akin, automatic salary deduction, ano? Ha? Di mag-revolution dito sa public, ano? I give you to the example. Yeah, because that is tradition, or that is part of the covenant, right?
Yes. Para daw sa kanila, automatic si Mikael, automatic every production ng kanyang masa, bread, binibigay niya doon sa rabay niya. Tayo, mga Kristiyanong Pilipino, ano ginagawa natin? Maliwanag dito, hindi ko kailangan kunin sa inyo yung 10%, no? Salary deduction. Pero maliwanag dito na kung naniniwala ka na biyaya yung natanggap mo at yun ay galing sa Panginoon, 10% dapat ipamahagi mo sa lalaki walang ama, dayuhan, lalaki walang ama, at babaeng balo. Yan ang ibig sabihin ng charity. 10% ibig sabihin net pay. No? Hindi sa gross pay. Kasi dapat unahin natin yung obligasyon natin sa gobyerno. So yung natitira, 10% nun. So paano na yun na para hindi ka magutang, kailangan mamigay ka. Mahimik lahat. Everyone became very silent. Kasi isipin mo, no? Withholding tax, 30%. SSS pa. No? Bill pa. Kano na lang nagtitira. Pero, kung ikaw ay naniniwala na ang biyaya ay hindi sa sarili nating kakayanan. Dahil maliwanag dito, bago tayo pumasok sa kaharian, ito, before we enter the promised land, maliwanag na sinasabi ito ni Elohim sa bawat isa sa atin. Dahil ito'y sinasabi rin niya, dapat may tinitira tayo. Okay. Ngayon, pag-aralan nyo na mabuti, dahil pinag-aaralan namin yung mga expenses ng ilang mga kasama natin, lalo na dyan sa Laguna. Alam mo, kahit paano mo gawin, yung sweldo, yung salary, magiging laging kulang yan. Kung kumita ka ngayon ng 10,000, pag kumita ka na ng 20,000, kulang pa din yun. Kasi kung ano yung priority mo. Okay. Ano yung dapat mo unahin. Okay. Dahil hindi natin nakikita yung pagtulong, charity. Charity, very clear, ha? Charity kasi, hindi mo dapat i-announce, uy, alam mo, binigyan ko ito, no? Hindi yan charity. Hindi na-announce ang charity. Hindi pinagmamalaki ang charity. Lagi mo sasabihin, pasalamat Panginoon na mas meron ako. At yun ang dapat makibahagi. Ipamigay ko ang isang bahagi ng akin, makikita mo na pagbalik mas marami pa. Dahil naniniwala ka na galing lahat kay Elohim. At alam mo, mas marami pang babalik sa'yo. Okay, clear? Tingnan natin kung sino dito sa inyo mag-uumpisa mag-practice no writing or sharing. Ibig sabihin ng 10, alam nyo bakit 10? 10 of what you have. Kasi ibig sabihin 10, you give it all. Hindi yung ipilitan ako magbigay. Sabi kasi magbigay eh. Hindi counted yun. Ibig sabihin ng 10 is you give it also wholeheartedly. Okay. Next, basahin natin. At sasabihin mo sa harap ni Yahweh na iyong Diyos, inalis ko na yaong banal mula sa bahay at ibinigay ko rin yun sa Levita at sa nanirahang dayuhan. Sa batang lalaki walang ama at sa babaeng palo, ayon sa lahat ng iyong utos na inuutos mo sa akin.
Hindi ko ilabag ang iyong mga utos, ni kinalimutan ko man. Sandali bago ko ituloy. So, ang pagbibigay sa dayuhan, lalaking walang ama at babaeng balo, ang pagbibigay ay isang utos. It's a commandment to give. Bakit kaya? Yung pag-alay ng unang bahagi, yung pagbigay tuwing ikatlong taon, bakit kaya? Why? Why do you give? Why? Why not? Why do you have to give? Supply. What people say? Yes. The poor, when you have to give to the poor, you have to give to the older people that they gave me. Yeah, correct. Dahil it's a commandment. Dahil you receive, you also give. Because God is also a God who receives, a God who also gives. Remember this kitabo, itong buong pag-aaral ng kitabo, dito natin makikita ang katuwiran ni Elohim, righteousness of God. And in His righteousness of God, how can we also be righteous? If we see what God thinks, how He thinks. Okay? So, yun yung ginagawa natin ngayon dito. At sinabi, continue. Hindi ko nilabag ang iyong mga utos, ni kinalimutan ko man. Hindi ko yon kinain sa panahon ng aking pagdadalamhati, ni inalis ko man ang anumang bahagi niyaon habang marumi. Ni ibinigay ko man ang anumang bahagi niyaon para sa sinumang patay. Nakinig ako sa tinig ni Yahweh na aking Diyos. Ginawa ko ang ayon sa lahat na inuutos mo sa akin. Dumungaw ka mula sa iyong banal na tahanan at langit, at pagpalain mo ang iyong bayang Israel at ang lupa na ibinigay mo sa amin. Gaya ng isinumpa mo sa aming mga ninuno, ang lupain inaagusan ng gatas at kulog-ukyutan. Okay, next. Sa araw na ito ay inuutusan ka ni Yahweh na iyong Diyos na isagawa ang mga tuntunin at mga hudisyal na pasyang ito. At tutuparin mo at isasagawa mo ang mga yon ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Naganyak mo si Yahweh na sabihin ngayon na siya ang magiging iyong Diyos habang ikaw ay lumalakad sa kanyang mga daan at tumutupad sa kanyang mga tuntunin at sa kanyang mga utos at sa kanyang mga hudisyal na pasya at nakikinig sa kanyang tinig. Ito ang ating part. Ito ang ating tungkulin. Ano yun? Mahalaga makita natin dito, lumalakad, walk in His ways, sa kanyang mga daan, tumutupad sa kanyang mga tuntunin, mga utos, at mga hudisyal at pasya, at nakikinig sa kanyang tinig. Ano ibig sabihin pag nakikinig sa Hebreo? Ginagawa. Okay, next, basahin natin. Si Yahweh naman, ano naman, pag ginawa natin yun, okay, nakinig, sumunod, ano naman ang matatanggap natin? Tungkol kay Yahweh, nagayak kanyang sabihin ngayon na ikaw ay magiging kanyang bayan, isang pantanging pag-aari, gaya na ipinangako niya sa iyo, at natutuparin mo ang lahat ng kanyang mga utos at nailalagay kanyang mataas kaysa sa lahat ng iba pang bansa na ginawa niya na nagbubunga ng papuri at karangalan at kagandahan. Habang pinatutunayan mong ikaw ay isang bayang banal kay Yahweh na iyong Diyos, gaya ng pinangako niya. Ano ibig sabihin ng lumalakad? Walk in His ways. Ano ibig sabihin ng walk in His ways? Lumalakad. Paano tayo lumalakad sa paraan ni Elohim? Ano ibig sabihin nun? Ha?
Alam mo, ibig sabihin ng walk, lumalakad, gayahin, imitate. Tandaan nyo, yung pag-aaral natin ngayon is kung ano ang pag-iisip ni Elohim. Okay? Paano maging makatwiran si Elohim. So lahat ng sinusulat dito, kung susundin natin ito, ito ay ibig sabihin, we walk in His ways, ginagaya natin siya. We imitate Him. Remember, we are created in His image and likeness. So, kung tayo ay kapareho niya, madalas yun ang tanong, ano kaya ang gusto ni Elohim? What is God's will? God's will is to follow Him. Follow what He says in the Torah. Okay? At ang pagbibigay ng tithing ay isang kautusan. Kaya sinasabi dito si Yeshua, basahin natin, nang magkagayon ay sinabi ni Yeshua, at nawala akong ginagawang anuman sa sarili kong pagkukusa, kundi kung ano ang itinuro sa akin ng Ama, ito ang mga bagay na sinasalita ko, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako iniwang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng walk. Ibig sabihin, sinusunod mo lahat ng kautusan. Naintindihan natin yun? Next. Deuteronomy chapter 27. Dito na tayo sa mga pagpapala at mga sumpa. Basahin natin. At si Moses kasama ang matatandang lalaki ng Israel ay nag-utos sa bayan na sinasabi, dapat tuparin ang bawat utos na inuutos ko sa inyo ngayon. At pangyayari nga na sa araw na tatawirin ninyo ang Jordan, patungo sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, maglalagay ka rin para sa iyo ng malaking bato at papuputiin mo sa apog ang mga yon. At isusulat mo sa mga yon ang lahat ng mga salita na kautusang ito pagtawid mo, upang makapasok ka sa lupain na ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, isang lupain inaagusan ng gatas at pulong-putyutan ayon sa sinilita ni Yahweh na Diyos ng iyong mga ninuno. Siguro ang madalas ang salitang pinakamaraming beses na inuulit-ulit sa buong Biblia ay ano? Tuparin ang bawat utos. Paulit-ulit na, no? Makulit na kaya? Ha? Paulit-ulit na, tama? Nakailang ulit na. Pero, ginagawa kaya natin kung kahit ilang beses na inuulit, keep all the commandments. Ano sinabi dito? Ilan? All. 613 mitzvah. 613 mitzvah. All. And there is no list of all the commandments. Every commandment are the same, have the same weight. If you miss one, you miss the target. Wala yung, mas maliit ito, mas minor issue. Right? There's no minor, there's no major. Okay? So, if sinabi dito all, if you miss one, you miss it all. Bago pumasok, may dalawang bundok doon. Ang pangalan is Mount Ebal at Mount Gerizim. Okay? Doon sa bundok na yan, dalawang bundok. Bago tumawid, may dalawang bundok. Sa ilalim nun, yan yung Shechem, yan yung Jerusalem.
So bago pumasok sila, yung dalawang bundok na to, ito yung pili ni Elohim kay Moses. Basahin natin. At mangyayari na napagtawid ninyo sa Jordan, ilalagay ninyo ang mga batong ito gaya ng inuutos ko sa inyo ngayon sa bundok Ebal, at papaputiin mo sa akop ang mga yon. Magtatayo ka rin doon na isang altar para kay Yahweh na iyong Diyos, isang altar ng mga bato. Huwag mong gagamitan ng kasangkapang bakal ang mga yon. Mga buong bato ang ipagtatayo mo sa altar ni Yahweh na iyong Diyos, at maghahandog ka roon ng mga handog na sinusunog para kay Yahweh na iyong Diyos. At maghahain ka ng mga haing pansalo-salo at kakainin mo roon ang mga yon. At magsasaya ka sa harap ni Yahweh na iyong Diyos, at isusulat mo sa mga bato ang lahat ng mga salita na kausang ito, na ginagawang totoong malinaw ang mga iyon. Next, basahin natin. At si Moses at ang mga saserdote na mga Levita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, tumahimik ka at makinig, O Israel. Sa araw na ito ay naging bayan ka ni Yahweh na iyong Diyos, at makinig ka sa tinig ni Yahweh na iyong Diyos, at isagawa mo kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na inuutos ko sa iyo ngayon. Okay, ano yung mga tuntunin at inuutos? At inutusan ni Moses ang bayan ng araw na iyon na sinasabi, ang sumusunod ang siyang tatayo upang pagpalain ang bayan sa bundok Gerizim. Pagtawid ninyo sa Jordan, ang Simeon at ang Levi at ang Judah at ang Issachar at ang Jose at ang Benjamin. At ang sumusunod ang siyang tatayo para sa sumpa ng bundok Ebal, ang Reuben, ang Gad at ang Aser at ang Zebulun, ang Dan at ang Netani. Yung dalawang bundok, yung Mount Ebal, ibig sabihin ng Mount Ebal, kalbo. Walang halaman, walang patanim, kalbo. Like Abi. Kalbo. You say kalbo. Okay, kalbo. Kaya siya Mount Ebal, kaya doon ang curse. Yung Gerizim, doon ang blessing. Kaya blessing and curse. Okay. Amazing na inuna ni Elohim ang sumpa. Basahin natin. Hindi pagpapala. Curse. Okay? Basahin natin. Sumpain ang tao na gumagawa ng inukit na imahen o na binubong estatwa, isang bagay na kalimaling kay Yahweh na gawa ng mga kamay na isang manggagawa sa kahoy at bakal, at naglagay iyaw sa isang taguang dako. Ibig sabihin, minsan may secret ka. Kaya lang kay Elohim walang secret. Minsan yung mga bagay na katulad dito sa sumunod na slide, number 17, makikita mo yung mga hindi paghamak sa magulang, mga bagay na akala mo hindi nakikita, ito ay kasama rin sa sumpa. Anong ibig sabihin ng sumpa? Curse. Una. Ano ibig sabihin? Malas? Hindi. Sorry, hindi malas ang curse. Ano ibig sabihin ng malas? For us, normally we think that curse is like unlucky. But curse is not about luck. Alam niyo ba yun? Hindi niyo sabihin, ay malas ako. Sumpa yan para sa akin. Hindi yun ang ibig sabihin ng sumpa. Curse. Ang ibig sabihin ng sumpa is you will be judged. Ikaw ay mahuhusgahan. So lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay, akala natin minsan makakalusot tayo, maliit na bagay lang naman eh.
Ngunit sa Panginoon, walang malaki, walang maliit. Pag na-miss mo yung target, yung Torah is a target. Pag na-miss mo yon, you miss the mark. At yan ay kasalanan. Okay? At pag na-miss mo, ibig sabihin automatic, meron kang judgment. Pagdating mo sa pagbabalik ni Yeshua, you will be judged at the end of times, at the end of days. Okay? Pagkatapos dito, meron siya sinabing sumpain, sumpain, sumpain. Ang sagot ng mga Israelita ay ano? Amen. Ano ibig sabihin ng amen? Ha? Ano ibig sabihin ng amen? Kaya kayo, mag-ingat kayo sa kaka-amen ng amen, ha? And most of the time, we don't understand what is amen. What is amen? What is it? In Hebrew, what do you say? Amen. Amen. What does it mean? I shall do, I shall follow. Amen. You shall follow. Correct. You should carry out the order. You should do it. Hindi yung amen, amen. Paglabas ay, wala na. Also, I believe in it. Believe in it. I believe and I do it. Correct. Correct. Because if you don't believe, doesn't mean anything, no? Naintindihan nyo? Kaya sinabi sumpa, is alam mo, ikaw ay humusgahan, may judgment. So sabi mo, susunod ka kasi alam mo may tatanggapin kang hatol sa iyong gagawin. Kaya sagot mo, amen. Kaya kailangan maliwanag sa atin, bago tayo mag-amen dito, alam natin kung ano ibig sabihin ng amen. Ibig sabihin, naiintindihan natin, naniniwala ako at gagawin ko. So be it. I will do it. Ano yun? Dapat sa susunod yung check ng Nike, just do it. Dapat amen na lang, ano? So, yun ang ibig sabihin ng amen. Just do it. You will do it. You confirm that you will do it. You confirm that you believe and you will do it. So, ibig sabihin ng amen is no longer up to God. It's all up to each person to do it. When you say, keep the law, amen. Ibig sabihin, I will do it. I will follow. Because I believe that that is Elohim's will. He gave it to us for a reason. So yun ang ibig sabihin dito, amen. Dito madalas tayo may confusion, no? Kasi madalas sinasabi natin, just by grace we have been saved, not by good works. Hindi na natin kailangan lahat ng Torah. Kasi by grace we are saved. But that is a wrong interpretation. Kasi i-connect mo ito sa sinabi sa Galatians chapter 3 verse 10. Basahin natin. Sapagkat ang lahat niyaong sumasalig sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi nananatili sa lahat ng bagay na nakasulat sa balungkod na kautusan upang isagawa ang mga yun. Kung naiintindihan mo ngayon ibig sabihin ng curse, alam mo ibig sabihin ng amen, maintindihan mo na ito ngayon. Ang ibig sabihin nito na yung sinabing sumpain ang bawat isang hindi nanatili. Okay, dahil ibig sabihin you will be judged if you do not follow. Ibig sabihin dito na lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Ibig sabihin yung buong kautusan, yung lahat ng commandments, lahat ng Torah, ito ay para tayo sa ilalim sa isang sumpa. Dahil ang sumpa is judgment. Hindi yan malas.
So, hindi natin naiintindihan mabuti yung mga salita. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi na natin na hindi na natin kailangan dahil sa grasya tayo ay naligtas na. Mga kapatid, yan ay maling kahulugan. Dahil kung ibabalik natin doon sa sinasabi dito ng ibig sabihin ng sumpa, maintindihan natin ngayon na tayo ay lahat nasa ilalim ng sumpa. Dahil kung hindi tayo sumunod sa mga kautusan, merong hatol para sa bawat isa. Clear ba sa inyo ngayon yun? Maliwanag ba? Kung basahin nyo ulit isa-isa at naiintindihan nyo na ngayon ang ibig sabihin ng sumpa at kautusan at sinasabing dapat lahat ng kautusan, hindi isa, hindi yung maliit, malaking kautusan, kundi lahat ng kautusan. Sumunod yung pagpapala at sumpa ng tipan. Basahin natin. At mangyayari nga na kung walang pagsalang makikinig ka sa tinig ni Yahweh na iyong Diyos sa pamamagitan ng maingat na pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos na inuutos ko sa iyo ngayon. Tiyak na ilalagay kang mataas ni Yahweh na iyong Diyos kesa sa lahat na iba pang bansa sa lupa. Una, yung itong pagpapasok ng mga Israelita ay bagong henerasyon. Tama? Hindi ibig sabihin automatic na minana nila ang pagpapasok sa kaharian dahil sa kanilang naunang henerasyon. Kaya dito, nililiwanag na hindi dahil sa ikaw ay Israelita, automatic na pwede ka nang pumasok. It's not because you are Israelite, you can enter. Very clear here that you have to obey the commandment before you can enter the promised land. So, entering the promised land is not about inheritance. Hindi pagmamana yun. Kasi nanay ko maka-Diyos, sumusunod sa tipan, automatic, anak, papasok. Hindi. Nasa bawat tao ang pagsunod sa tipan ang magdadala sa bawat tao makapasok sa kaharian. Not by inheritance. Hindi dahil sa mana, kundi sa sariling pagsunod. Okay? Isang maliwanag, bago ka makakatanggap ng pagpapala, maliwanag dito na walang pagsalang makikinig sa tinig ni Yahweh. Okay? Next, basahin natin. Alam mo, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ilan yung pagpapala? 7. Basahin natin. At ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo sapagkat patuloy kang nakikinig sa tinig ni Yahweh na iyong Diyos. Version, pagpapalain ka sa lungsod, pagpapalain ka sa parang, pagpapalain ang bunga na iyong tiyan at ang bunga na iyong lupa at ang bunga na iyong alagang hayop, ang buya ng iyong mga baka at ang supli na iyong kawan. Pagpapalain ng iyong basket at ng iyong pasahan, pagpapalain ka sa iyong pagpasok, pagpapalain ka sa iyong paglabas. 7 na blessing. Bakit 7? Ang pagpapala ay galing kanino? Kay Elohim. Ibibigay niya sa iyo ang bunga dahil sa ulan na padadala niya sa tamang oras, tamang panahon. Lahat ng pagpapala ay galing kay Elohim. Dahil galing kay Elohim, kaya 7. Dahil 7 is the number of God. It's a perfect number. Kaya 7. Because it's coming from Him. It's God giving us the blessing. Kaya 7. Amazing? Okay. Next. Ito rin yung itong mga pagpapalang mangyayari. Pagtapos natin tanggapin yung 7 pagpapala niya, ito naman yung 7 ring pagpapala na matatanggap natin. Basahin natin.
Tiyak na ilalagay kang mataas ni Yahweh na iyong Diyos kaysa sa lahat na iba pang bansa sa lupa. Pangalawa, pangyayarihin ni Yahweh na ang iyong mga kaaway na bumabangon laban sa iyo ay matalo sa harap mo. Pangatlo, itatalaga ni Yahweh para sa iyo ang pagpapala sa iyong mga imbakan na panustos at sa lahat na iyong pinagpapagala. Pangapat, itatatag ka ni Yahweh bilang isang banal na bayan sa Kanya. Panglima, paaapawin ka rin na ni Yahweh sa kasaganaan. Pang-anim, bubuksan sa iyo ni Yahweh ang Kanyang mabuting imbakan, ang langit upang bigyan na ulan ang iyong tupain. At pang-pito, ilalagay ka nga ni Yahweh sa ulanan at hindi sa bulto. Dahil alam mo bakit? Ang pagpapala, bago natin matanggap ang pagpapala, is pagsunod. At ang pagsunod ang mahalaga dahil nasa iyo ang kaisipan ni Elohim. Bigyan ko kayo ng example. Noong Miyerkules, Wednesday, maaga kaming lumipad ni Wilson. 3 o'clock nagising kami, naghanda. 4 o'clock, wala kami papuntang airport. Ang 5:20 flight to Hong Kong. Nag-attend kami ng funeral ng ate ko. Yung kanyang biyenan ay namatay noong isa pang buwan, no? Inilibing, okay, sa Hong Kong. Alam niyo ba, sa Hong Kong, mahirap na mahirap ang buhay, no? At nung umaga, dinala sa bundok at kinremate. At nung hapon, kasama ko yung magulang ko, umikot-ikot kami. Paggabi, syempre puyat, no? Sumakit talaga yung ulo namin dalawa. Iba na yung malapit na sa senior citizen, no? Madali na kami mapagod. So, pagod na pagod, sakit ng ulo, talagang ngunit meron akong commitment Thursday, no? Si Mavic, kay Pampanga, kay Fresh Option. Ang usapan is alas 10, no? Sinet na namin the week before. Kala ko kaya ko, no? Pero katawan ko talagang pagod na, bibigay. I mean, talagang pagbagsak sa pag-uwi ko nga sa bahay, Wilson, ikaw na balang magsara ng gate. No? Hindi na namin ginigising yan si Rose. Kami na nagbubukas ng gate, kami na rin nagsasara. Sabi ko, ikaw na lang, pagkasakit na ulo ko, mahika na ako. Physically, pagod na, parang talaga sa totoo lang, ayaw ko na pumunta. Sabi ko, magdadahilan na lang ako bukas, sasabihin ko, masamang pakiramdam ko. Pero sa totoo lang, pagod lang yung katawan. Amazing, nung umaga, hindi pa ako bumabangon. Ang sinasabi ko sa inyo is pag-iisip, hindi emotions. Hindi physical, pag-iisip. Yan ang wisdom. Hindi galing sa atin, kundi galing sa Kanya. Sabi sa pag-iisip ko, Jackie, kailangan kang pumunta at kailangan gusto mong pumunta. You have to like going to Pampanga. Hindi yung pumunta ka, kailangan mo pumunta. Hindi. Kailangan gusto mong pumunta. Kailangan gusto kong pumunta. Eh, pagod ako. Hindi. Kailangan, ulit-ulit yun. Kailangan gusto mong pumunta. Eh, sinabi yung kailangan, mind, thinking, kailangan kong gusto kong pumunta. Sabi ko kay Wilson, kailangan akong pumunta. Hindi na ako pwedeng magdahilan. So, tumawag siya sa office. Sabi niya, Hills, punta ka na sa bahay, paalis na kayo ng Pampanga, ayusin na lahat. Amazing, na umalis kami, tanong mo si Mavic, witness, walang traffic. Pasado alas 8 na kami umalis, dumating pa kami doon 5 minutes earlier. Wala pa yung kliyente, wala pa yung si Maui, na late pa. Nung pagkahapon, nasolve naman namin, mukhang naman nasolve namin yung problema doon, no, sa Fresh Option. Okay, successful trip. Eh, yung pala gusto niyang i-discuss sa akin yung project. Hindi ko alam, ang dahilan ng pagpunta namin is incorrect yung paggamit ng equipment. Hindi namin ina-expect na yung project ang pag-uusapan.
So, usap-usap kami. Sabi ko, buti pala pumunta ako, no? May project, no? Na pag-uusapan. Amazing pa uwi namin. No traffic. All the way from Pampanga to Makati. Yan yung sinasabi ko, pagpapala. Wisdom comes from Him. Hindi yan gusto mo. Kasi katawan mo, lumalaban na, bumibigay na. Pero iba din yung sinabi, kailangan gusto mo pumunta. Diba, hindi mo naman ako nakitaan na parang pagod na pagod. Pero nung nasa sasakyan, tulog ako, papunta. Pero pagpating doon, hindi ako pagod. Entertain kami na mabuti. Magandang biyahe. So yun ang sinasabi ko, na kung naiintindihan natin mabuti, thank you for sharing. Thank you. Kung naiintindihan natin mabuti yung ibig sabihin ng pagpapala. At kaya, kung naiintindihan natin na willing din natin, kusang loob din natin gustong ipamigay sa mga nangangailangan dahil yung balik na natatanggap natin pagpapala sa ating Panginoong Elohim. Kaya ang biyahe namin naging masaya at nakapag-max pa kami kagabi. Okay, nag-enjoy naman kami doon at magandang naging resulta ng aming biyahe. Okay. Basahin natin sumunod. Sapagkat lagi mo sinusunod ang mga utos ni Yahweh na iyong Diyos, na inuutos ko sa iyo ngayon at tuparin at gawin. At huwag kang lilihis mula sa lahat ng mga salita na inuutos ko sa iyo ngayon, sa kanan, sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa Kanya. Sinabi na kanina natin na way, daan. Ang daan, kailangan nating sundin ang mga kautusan para tayo ay maging sumunod kay Elohim. At ang daan na ito ay makitid. Hindi ka man lang pwedeng lumingon sa kanan o sa kaliwa. Dahil once paalis ka dito sa daan na to, mahirap bumalik. Pwedeng bumalik, of course. Pero hindi ganun kadaling bumalik. Dahil maraming sapit. Tama ba mga kalalakihan? Maraming sapit, no? Diba? Kaya mahirap bumalik ulit sa daan dahil marami lang sapit-sapit. Marami lang sumusunod sa iyo. At basahin natin sumunod. Yung sumpa naman. Basahin ko sa Tagalog. Ay, sa English pala, di ko na itagalog. Tingnan mo, ang sumpa is 6. Cursed shall you be in the city. Cursed shall you be in the country. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Cursed shall be the offspring of your body and the produce of your ground, the increase of your herd, and the young of your flock. Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out. Kita mo tong sumpa, bakit 6? Kasi ito'y kagagawan ng tao sa hindi pagsunod. Ang 6 ay number ng tao. 6 is man. That's why Adam was created on the 6th day. Amazing. Even the Bible, even the number. Diba? Kaya ang sumpa is dahil tayo hindi sumusunod, kaya paghahatol ang ating matatanggap. Kaya 6 din ang sumpa. Ang sagot naman ni Elohim sa mga sumpa ay 7. Kasi galing din sa Kanya. So, ibig sabihin, yung pagpapala ay 7. Yung sagot niya sa sumpa ay 7 rin. Madalas hindi natin nakikita na mga nangyayaring hindi maganda sa ating buhay ay galing din sa Kanya. Basahin natin. Pasasabitin ni Yahweh sa iyo ang sumpa, kalituhan at pagsaway sa lahat ng iyong pinagpapagalan. So, walang kwenta yung pinaghihirapan mo dahil bibigyan ka lang niya ng kalituhan at pagsaway. Number 2, pakakapitin ni Yahweh sa iyo ang salot hanggang sa mapuksa
Pangatlo, pasasapitin ka ni Yahweh ng nag-aapoy na lagnat. Ang lagnat pala galing sa kanya. Amazing, no? Pang-apat, si Yahweh ay magbibigay ng abo at alabok bilang ulan sa iyong lupain. Kaya pala kahit ayaw marinig ng tao, sa Shanghai at sa Beijing ay punong-puno ng abo. Pang-lima, pangyayarihin ni Yahweh na matalo ka sa harap na iyong mga kaaway. Pang-anim, pasasakitin ka ni Yahweh ng bukol ng Ehipto at tumor. So, ang cancer saan galing? Pang-pito, pasasapitan ka ni Yahweh ng kapatiwan at pagkabulag at kalituhan ng puso. Madalas hindi natin naiintindihan na ang sakit ay galing din kay Elohim dahil sa hindi natin pagsunod sa kautusan. Ngunit dapat tayong magpasalamat na meron namang paraan. Ngunit madalas nalulumpat na tayo, nagagalit na tayo, kini-question natin bakit ako ang magkaroon ng tumor, magkaroon ng sakit. Hindi natin nakita na may connection yan sa ating hindi pagsunod sa kanyang salita. At masakit man ang katotohanan, pati sakit ay galing din sa kanya. Ngunit dapat natin maintindihan na katulad na Job sa Bible, na nagkaroon din ng mga bukol, piksa, nawalan ng lahat ng kayamanan. Ang kailangan lang niya balikan is humingi ng kapatawaran kay Elohim at manumbalik sa kanyang kautusan. At nung ginawa niya yon, nanumbalik ulit din lahat ng kanyang kayamanan. Siya ay nag-asawa ulit, nagkaroon ng mga anak, bumalik din ang kanyang kayamanan, lumago din siya ulit. Gusto kong basahin natin sumunod dito, kadiliman sa tanghaling tapat. Pagsasapitan ka ni Yahweh ng kabaliwan at pagkabulang at kalituhan ng puso. At ikaw ay magiging isa na nag-aapuhap sa katahaniang tapat, gaya ng isang taong bulag na nag-aapuhap sa karimalan. At hindi mo magpagtatagumpay ang iyong mga lakad, at ikaw ay magiging isa na lagi na lamang nadadaya at nananakawan na walang sinumang pagliligtas sa iyo. Alam mo ba ibig sabihin ng kabaliwan at pagkabulag at kalituhan ng puso? Ano ibig sabihin ng kabaliwan? Kasi kung hindi tayo sumusunod sa kautusan, hindi na natin alam kung ano ang tama o mali. Kaya pag hindi mo alam ang tama o mali, yan ay isang kabaliwan. Kaya minsan sinasabi mo dito na maraming tao dito na baliw. Hindi lang nila alam na baliw sila. Nakasulat dito yun. Tama? Huwag kayong magtingin sa isa't isa. Sino mga baliw. Kasi ang akala natin sa baliw ay yung mga nawawalan talaga ng pag-iisip. Alam ko yun. No? Naranasan ko yun sa aking kapatid. Ngunit hindi natin alam, hindi ko rin alam, at nalaman ko na lang ng huli na siya ay nilalapitan ng mga spirito na sinasaktan siya. Iba naman yun. Pero dito, ang kabaliwan ay yung hindi sumusunod sa kautusan. Dahil hindi alam kung ano ang tama o mali. Pag sinabing keep holy the Sabbath day, maliwanag yun. Sabbath is Sabbath. Sabbato. Hindi Sunday.
Kaya nga Sunday is a day of worshiping the sun. So sasabihin mo sa akin na hindi, kahit anong araw, pwede kang magpahinga. Hindi yan ang nakasulat, kaya pwede ko sabihin, ikaw ay baliw. Kasi yun ang nakasulat dito, ikaw ay baliw pag hindi mo alam ang kautusan. Next, at ang lahat ng mga sumpang ito ay tiyak na darating sa iyo at tutugi sa iyo at aabot sa iyo hanggang sa malikod ka, sapagkat hindi ka nakinig sa tinig ni Yahweh na iyong Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos at sa kanyang mga batas na inuutos niya sa iyo. At ang mga iyon ay mananatili sa iyo at sa iyong suplin bilang tanda at palatandaan hanggang sa panahong walang takda. Sa dahilang hindi ka naglingkod kay Yahweh na iyong Diyos na may pagsasaya at kagalakan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng bagay at paglilingkuran mo ang iyong mga kaaway na isusugo ni Yahweh laban sa iyo ng may gutom at luhaw at kahubaran at kakapsa sa lahat ng bagay at tiyak na maglalagay siya ng isang pamarok sa iyong leeg hanggang sa malikod ka. Slide number 29. Slide number 29. So lahat na yun, pinaliwanag sa atin ni Elohim paano tayo magkakaroon ng pagpapala. Yun ay kung tayo ay makikinig, tayo ay susunod. Walang iba. Sa hindi lang isang kautusan, hindi lang sa mahahalagang kautusan, kundi sa lahat ng kautusan. Yun ang pagpapala. At kung hindi, tayo ay matatanggap ng sumpa. Ang sumpa ay paghatol. So, ang mga sakit na natin na nakakamtan, yun ay isang bahagi din ng paghahatol para sa atin. Ngunit hindi tayo dapat magbukbok o magreklamo. Dapat lang natin tandaan na tayo ay tinatawag ni Elohim sa pamamagitan ng mga sakit, mga sitwasyon, mga trahedya sa buhay para tayo ay manumbalik sa Kanya. Katulad ng trahedya ang aking naranasan nung namatay ang aking kapatid. Trahedya din yun. Ngunit yun ay para sa akin magkaroon ng pagkakataon, hanapin ang totoong salita, ang Torah, at manumbalik sa Kanya. At dahil doon, ngayon, ako ay nakakatang ng pagpapala sa Kanya. Dahil alam ko na kung ano ibig sabihin ng tipan, ano ang ibig sabihin panunumbalik, anong ibig sabihin ng sumunod at pakinig sa Kanyang kautusan. At dahil dito, sa Deuteronomy chapter 29 verse 4, basahin natin. But to this, gayon may hindi kayo binigyan ni Yahweh ng isang pusong makakakilala at mga matang makakakita at mga tainang makakarinig hanggang sa araw na to. Ibig sabihin niya, kahit na pinakita niya na through signs and wonders, nakita na ng mga Israelita. Ngunit ito pa rin ang madalas na wala sila at ito ay pinaalahanan sa atin ng Panginoon. Puso. Ano ibig sabihin ng puso sa Hebreo? Ito yun ha. Hindi yung puso. Ano yun sa gilas? Ano yun? Ano yun? Kaya tayo natalo eh. Kasi puro puso na lang eh, no? Hindi dapat puso eh. Dapat, dahil mali pagkaintindi natin ng heart. Ang heart is mindset. Dapat sabihin nila, I want to win, I want to win. Di panalo tayo. Kaso puso dito eh. Kasi mali ang interpretasyon natin ng heart. Heart is mind. Dapat mindset. Ibig sabihin ito, pag-iisip natin, no? Hindi yung emosyon natin. Kaya tayo natalo kasi mali interpretasyon ng puso. Kaya talo. Kaya dito very clear, puso is mind, mindset. Kailangan, katulad yung sinabi sa akin, kailangan gusto mo pumunta. Kaya nasa isip ko, gusto pumunta, hanggang sa gusto ko na pumunta. Mindset. Okay? Kaya yung gilas hindi nanalo eh, kulang sa mindset. Kaya dapat sabihin natin mindset, mga kapatid. Pangalawa, sinabi dito,
mata makakakita. Ibig sabihin ng mata na makakakita, dapat itong mata ay siguradong nakita. Okay? Dapat sigurado tinignan niya, tinanaw niya. Ibig sabihin talagang binasa niya, kaya nakita niya. Okay? Next. Ano yung next? Tenga. Itong tenga na to, hindi yung tenga parang walang narinig, no? Oo. Ibig sabihin nito, attentive. Talagang, dito kaya, attentive ba kayo? Yes. Yes, ha? Ibig sabihin ng yes, amen. Gagawin, ha? Agree? Agree? Ano? Nawala na yung amen. Amen ba? Parang mahina na yung amen nung alam nyo na kung ano yung amen, ano? Alam nyo na may commitment na yun, ano? Okay, so ang ibig sabihin, kailangan attentive. Kailangan talagang naintindihan at sunod-sunod. Okay, so maliwanag yun, ha? At dahil doon, last verse, basahin natin lahat. Kaya ingatan ninyo ang mga salita ng tipang ito at isagawa ninyo ang mga yon upang mapabuti ninyo ang lahat ng bagay na inyong gagawin. So, ang pagpapala ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Amen? Amen! Tayo manalangin. Maraming salamat sa iyong salita. Paulit-ulit mo sinasabi sa akin, sumunod sa lahat ng kautusan. Maraming salamat, Yahweh Elohim. Dahil gano'n mo ako kamahal, gano'n mo kami lahat kamahal. Ito yung binigay mo, itong lahat ng kautusan, 613. Isa lang ang dahilan dahil gusto mo kami ipagpala. Amen? 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 Maraming salamat, Yahweh. Kaya sa gabing ito, isa lang ang mensahe. Sumunod kami sa iyong mga kautusan. Dahil ipagpapala mo kaming lahat. Sa matamis na pangalan ni Yahweh Elohim, Amen.